Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang mga Asyano, sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Ang Dinastiyang Ming, isang pagsulyap sa gintong panahon ng China. Sa pagbukas ng mga pahina ng kasaysayan, masisilayan natin ang isang panahong puno ng pagbabago, pagtuklas, at panghihimasok, ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Isang yugto, kung saan ang mga barko mula sa malalayong lupain, ay naglayag patungo sa Asya, hindi lamang upang makipagkalakalan, kundi upang magukit ng kanilang impluwensya, sa mga sibilisasyong mayaman sa kultura at kasaysayan. Ang Asya, na noon ay sentro ng mga kaharian at kultura, na umusbong ng malaya sa loob ng maraming siglo, ay biglang nakita ang sarili, sa gitna ng isang mundong nagbabago. Ang mga Asyano, mula sa mga mangangalakal sa daungan, hanggang sa mga pinuno ng mga imperyo, ay humaharap sa mga hamon at oportunidad, na dala ng mga bagong dating. Halika, at ating susuriin ang mga kwento ng mga Asyano, sa panahong ito. Ating aalamin, kung paano nila hinarap ang mga pagsubok ng kolonyalismo, kung paano nila ipinaglaban ang kanilang kalayaan, at kung paano ang kanilang mga pamana, ay patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay, upang tuklasin ang mga hindi malilimutang kabanata ng kasaysayan ng Asya. Misteryo at intriga. Sa likod ng mga pader ng Forbidden City, bumangon ang isang dinastiya, na puno ng misteryo at intriga, ang Dinastiyang Ming. Itinatag noong 1368 ni Zhou Yuanzhang, isang rebeldeng magsasaka na naging emperador. Ang Ming ay naghari sa loob ng halos 3 siglo, nag-iwan ng mga bakas ng kanyang kapangyarihan, sa bawat sulok ng China. Halina at tuklasin ang mga lihim at kwento, na bumubuo sa kahangahangang dinastiyang ito. Ang Dinastiyang Ming, isang pagbabalik-tanaw, sa gintong panahon ng China. Ang Dinastiyang Ming, na umusbong mula 1368 hanggang 1644 CE, ay isa sa mga pinakadakilang dinastiya, sa kasaysayan ng China. Itinatag ni Zhou Yuanzhang, na mas kilala bilang Hangwu Emperor, ang dinastiyang ito, matapos niyang pamunuan ng isang matagumpay na rebelyon, laban sa dinastiyang Yuan, na pinamumunuan ng mga Mongol. Ang pagbangon ng isang emperador. Si Zhou Yuanzhang, ay isang magsasaka, na naging lider ng rebelyon. Ang kanyang pagiging matalino sa militar, at ang kanyang kakayahang mag-organisa ng mga tao, ay nagbigay daan sa kanya upang magtagumpay. Nang itinatag niya ang Dinastiyang Ming, nagdala siya ng mga bagong ideya at reforma, na naglayong pagbutihin ang buhay ng mga ordinaryong Chino. Kapangyarihan at impluwensya. Sa loob ng halos 3 siglo, ang Dinastiyang Ming, ay naghari sa China. Naging isa ito sa pinakamakapangyarihang dinastiya sa kasaysayan, na may malawak na impluwensya sa politika, ekonomiya, at kultura. Sa panahong ito, nakita ang paglago ng kalakalan, sining, at literatura. Ang mga Ming ay nagpatayo rin ng mga kahangahangang infrastruktura, tulad ng Forbidden City sa Beijing, na naging simbolo ng kanilang kapangyarihan at karangyaan. Pamana ng Dinastiyang Ming. Ang Dinastiyang Ming, ay nag-iwan ng isang malalim na pamana, sa kasaysayan ng China. Ang kanilang mga kontribusyon sa sining, kultura, at politika, ay patuloy na pinahahalagahan hanggang ngayon. Ang kanilang kwento, ay isang paalala ng kung paano, ang isang tao, mula sa pinakamababang antas ng lipunan, ay maaaring magbago ng kurso ng kasaysayan. Mga dahilan ng pag-angat ng Dinastiyang Ming. Ang Dinastiyang Ming, ay isa sa mga pinakadakilang dinastiya sa kasaysayan ng China. Ito ay naghari mula 1368 hanggang 1644, at sa panahong ito, ang China ay nakaranas ng isang panahon ng pag-unlad at kasaganaan. Pagpapatalsik sa pamumuno ng mga Mongol o Yuan Dynasty.
Ang pagpapatalsik sa pamumuno ng mga Monggol, ay nagbigay daan sa pagtatatag ng isang bagong dinastiya, na mas nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Ang mga Monggol ay hindi popular sa mga Tsino, at ang kanilang pamumuno, ay minarkahan ng korupsyon at pang-aabuso. Nang ang mga Tsino ay nagtagumpay sa pagpapatalsik sa mga Monggol, sila ay nagagalak at handang suportahan ang isang bagong dinastiya, na magdadala sa kanila ng kapayapaan at kasaganaan. Pagsasaayos ng agrikultura at lupa. Ang pagsasaayos ng agrikultura at lupa, ay nakatulong upang mapabuti ang produksyon ng pagkain, at bawasan ang kahirapan. Ang mga Ming, ay nagpatupad ng isang bilang ng mga patakaran, na naglalayong mapabuti ang agrikultura, tulad ng pagpapababa ng mga buwis sa mga magsasaka, at pagbibigay ng mga pautang sa mga magsasaka. Ang mga patakarang ito ay nakatulong upang mapataas ang produksyon ng pagkain, na nagdulot ng pagbaba sa kahirapan. Pagpapatatag ng sentralisadong pamahalaan. Ang pagpapatatag ng sentralisadong pamahalaan, ay nakatulong upang mapanatili ang kaayusan, at seguridad sa bansa. Ang mga Ming, ay nagtatag ng isang malakas na sentralisadong pamahalaan, na may kakayahang magpatupad ng mga batas, at mangolekta ng mga buwis. Ang malakas na pamahalaan na ito, ay nakatulong upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa, na nagdulot ng pag-unlad ng ekonomiya. Mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ang mahigpit na pagpapatupad ng batas, ay nakatulong upang maiwasan ang krimen at korupsyon. Ang mga Ming ay nagpatupad ng isang bilang ng mga batas na naglalayong labanan ang krimen at korupsyon. Ang mga batas na ito, ay nakatulong upang bawasan ang krimen at korupsyon, na nagdulot ng pagtaas ng tiwala sa pamahalaan. Ang mga dahilan na ito, ay hindi lamang ang mga dahilan ng pag-angat ng dinastiyang Ming, ngunit ang mga ito, ay ilan sa mga pinakakaraniwan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga dahilan ng pag-angat ng dinastiyang Ming, maaari nating matutunan kung paano lumikha ng isang mas mahusay na mundo para sa ating sarili at sa ating mga anak. Pamahalaan at administrasyon ng dinastiyang Ming. Ang dinastiyang Ming ay kilala sa kanyang matatag at organisadong pamahalaan at administrasyon. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang dinastiyang ito ay nakatagal ng mahigit 2 siglo. Narito ang ilan sa mga pangunahing katangian ng pamahalaan at administrasyon ng dinastiyang Ming. Sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng emperador. Ang emperador, ang pinakamataas na pinuno ng dinastiya. Siya ang may kapangyarihang gumawa ng mga batas, magpataw ng mga buwis, at magpatupad ng mga patakaran. Ang emperador, ay tinutulungan ng isang malaking bilang ng mga opisyal ng pamahalaan, na tinatawag na mga burokrata. Malakas na burokrasya. Ang burokrasya ng dinastiyang Ming, ay isa sa mga pinakamalakas, at pinakaorganisado sa kasaysayan ng China. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay pinipili, sa pamamagitan ng civil service exams na isang serye ng mga pagsusulit, na sumusukat sa kaalaman, at kasanayan ng mga aplikante. Ang mga pagsusulit na ito, ay batay sa mga klasikong Confucianismo, at ang mga nakapasa sa mga pagsusulit na ito, ay itinuturing na mga elitista sa lipunan. Pagpapatibay ng Confucianismong prinsipyo, sa pamumuno. Ang Confucianismo, ay isang sistema ng mga paniniwala at pagpapahalaga, na nagtuturo ng kahalagahan ng moralidad, paggalang sa awtoridad, at paglilingkod sa kapwa. Ang mga emperador ng dinastiyang Ming, ay nagpatibay ng mga prinsipyo ng Confucianismo sa kanilang pamumuno. Naniniwala sila, na ang isang mabuting pinuno, ay dapat na maging isang modelo ng moralidad, at paggalang sa awtoridad. Dapat din niyang ilagay ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, bago ang kanyang sariling interes. Ang pamahalaan at administrasyon ng dinastiyang Ming, ay isang mahalagang salik sa kanyang tagumpay. Ang sentralisadong pamahalaan, malakas na burokrasya, at pagpapatibay ng Confucianismong prinsipyo sa pamumuno, ay nagtulungan upang lumikha ng isang matatag at organisadong lipunan. Ang ekonomiya ng Ming Dynasty. Isang panahon ng kasaganaan at paglago.
Ang Ming Dynasty ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng China na nagdala ng kasaganaan at paglago sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo sa agrikultura, pagpapalawak ng kalakalan, at mga reforma sa lupa, nakamit ng Ming Dynasty ang isang antas ng kaunlaran na nagpabago sa lipunan ng Chino. Pagpapalawak ng agrikultura. Ang agrikultura ay nananatiling pundasyon ng ekonomiya ng Ming Dynasty. Upang mapabuti ang produksyon ng pagkain, ang pamahalaan ay nagpatupad ng iba't ibang mga patakaran at proyekto. Irigasyon at patubig. Ang mga sistema ng irigasyon ay pinahusay at pinalawak upang matugunan ang pangangailangan sa tubig ng mga pananim. Reforma sa lupa. Ang mga reforma sa lupa ay naglalayong ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka na nagbibigay insentibo sa kanila na magtrabaho ng masigasig at dagdagan ang ani. Ugnayan sa kalakalan. Ang Ming Dynasty ay nagbukas ng mga pintuan nito sa kalakalan, kapwa sa pamamagitan ng Silk Road at sa dagat. Silk Road. Ang kalakalan sa mga kalakal tulad ng seda, porselana, at tsaa, ay nagpatuloy sa Silk Road, na nag-uugnay sa China sa gitnang Asya at Europa. Kalakalan sa dagat. Ang mga ekspedisyon sa dagat ni Zhang He ay nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan sa Timog Silangang Asya, India, at Africa, na nagdala ng kayamanan at kultura sa China. Panahon ng kasaganahan at paglago ng populasyon. Ang mga pagsisikap na ito ay nagbunga ng isang panahon ng kasaganaan at paglago ng populasyon. Ang produksyon ng pagkain ay tumaas, ang kalakalan ay umunlad, at ang mga lungsod ay lumago. Ang populasyon ng China ay dumami ng malaki sa panahong ito, na nagpapakita ng pagbuti ng pamumuhay at kalusugan ng mga tao. Sa kabuuan, ang ekonomiya ng Ming Dynasty ay isang kwento ng tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtutok sa agrikultura, kalakalan, at reforma, nakamit ng Ming Dynasty ang isang antas ng kasaganaan, na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng China. Kultura at agham sa panahon ng Ming. Isang pagsibol ng sining at kaalaman. Ang Ming Dynasty ay isang ginintoang panahon para sa kultura at agham sa China. Sa panahong ito, sumibol ang sining, umunlad ang arkitektura, at lumawak ang kaalaman sa heograpiya at kalakalan sa dagat. Pag-usbong ng sining. Ang sining ng Ming Dynasty ay nagpakita ng pagiging sofistikado at pagkamalikhain ng mga Chino. Ilan sa mga kilalang anyo ng sining ay kinabibilangan ng porselana. Ang porselana ng Ming Dynasty ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang kalidad, disenyo, at kulay. Pagpipinta. Ang mga pintor ng Ming ay nagpinta ng mga tanawin, tao, at mga eksena mula sa kasaysayan at panitikan. Arkitektura. Ang arkitektura ng Ming ay nagpakita ng karangyaan at kahusayan tulad ng makikita sa Forbidden City sa Beijing. Pag-aayos at pagpapalawak ng Great Wall of China. Ang Great Wall of China ay isa sa mga pinakadakilang proyekto ng arkitektura sa kasaysayan. Sa panahon ng Ming Dynasty, ang Great Wall ay inayos at pinalawak upang protektahan ang China mula sa mga mananakop. Ang Great Wall ay hindi lamang isang depensa, kundi pati na rin isang simbolo ng pagkakaisa at lakas ng China. Pananaliksik sa heograpiya at kalakalan sa dagat. Ang Ming Dynasty ay nagbigay diin sa pananaliksik sa heograpiya at kalakalan sa dagat. Ang mga ekspedisyon ni Zhang He ay nagdala ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan. Ang mga paglalakbay na ito ay nagpakita ng kapangyarihan at impluwensya ng China sa buong mundo. Mga dakilang paglalakbay. Si Zhang He at ang Ming Dynasty. Ang kasaysayan ay puno ng mga kwento ng paglalakbay at eksplorasyon, ngunit iilan lamang ang kasing lawak at kahanga-hanga, ang mga ekspedisyon ni Zhang He noong ika-15 siglo. Sa ilalim ng pamumuno ng Ming Dynasty, naglayag si Zhang He sa mga karagatan, nagdala ng kayamanan, at impluwensya ng China sa malalayong lupain. Sino si Zhang He?
Si Zhang He, isang eunuch admiral, ay inatasan ni Emperor Yongle, na pamunuan ng isang armada ng mga barko, sa isang serye ng mga ekspedisyon. Mula 1405 hanggang 1433, 7 beses siyang naglayag na nagdala ng mga diplomatiko, mangangalakal, at sundalo. Ang kanyang mga paglalakbay, ay hindi lamang tungkol sa eksplorasyon, ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan at kayamanan ng Ming Dynasty. Ang mga ekspedisyon. Ang mga barko ni Zhang He, ay kasing laki ng mga lungsod na lumulutang. Ang kanyang flagship, ang treasure ship, ay may haba na 400 piye, at may 9 na palo. Sa bawat paglalayag, dinala niya ang mga kalakal tulad ng seda, porselana, at tsaa, na ipinagpalit sa mga pampalasa, hiyas, at iba pang mga kayamanan, mula sa mga lugar tulad ng India, Africa, at Gitnang Silangan. Ang 7 paglalakbay ni Zhang He. Nang mamuno ang China sa karagatan. Noong unang bahagi ng ika-15 siglo, pinangunahan ni Admiral Zhang He ang 7 epikong paglalakbay, na nagpakalat ng karangalan, at impluwensya ng Ming China, sa buong Timog Silangang Asya, India, Arabia, at maging sa Silangang Africa. Mula 1405 hanggang 1433 CE, ang Chino na si Admiral Zhang He ay namuno sa 7 dakilang paglalakbay, na walang kapantay sa kasaysayan. Ang tinatawag na Treasure Fleet, ay naglakbay sa Timog Silangang Asya at India, tumawid sa karagatang Indian patungo sa Arabia, at binisita pa ang malalayong baybayin ng Silangang Africa. Pangunahing layunin ng mga paglalakbay ni Zhang He ang mga sumusunod. Pagpapalawak ng tributary system. Layunin ng mga paglalayag, na magtatag ng mga relasyon sa mga dayuhang bansa, sa pamamagitan ng tributary system, kung saan ang mga dayuhang pinuno, ay magbibigay pugay sa emperador ng China, at magbibigay ng mga regalo o tributo. Pagpapakita ng kapangyarihan ng Ming Dynasty. Ang mga ekspedisyon, ay nagpakita ng kapangyarihan at kayamanan, ng Ming Dynasty sa buong mundo. Sa pamamagitan ng malalaking barko at maraming tauhan, ipinakita ni Zhang He ang kakayahan ng China, na maglayag sa malalayong lugar, at magdala ng mga kalakal at regalo. Pagpapalawak ng kalakalan. Ang mga paglalayag, ay nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan, at nagpalawak ng komersyo sa pagitan ng China, at iba pang mga bansa. Nagdala si Zhang He ng mga produktong Chino tulad ng seda, porselana, at tsaa, at bumalik na may mga kalakal tulad ng mga pampalasa, hiyas, at iba pang mga kakaibang produkto. Mga paglalakbay ni Zhang He. Narito ang buod ng 7 ekspedisyon ni Zhang He. Unang paglalakbay mula 1405 hanggang 1407. Ang unang paglalayag, ay nagpunta sa mga lugar tulad ng Vietnam, Java, Malacca, at Calicut. Layunin nito, na magtatag ng mga ruta ng kalakalan at relasyon sa mga bansa, sa Timog Silangang Asya at India. Ikalawang paglalayag mula 1407 hanggang 1409. Ang ikalawang paglalayag, ay nagpatuloy sa mga ruta ng unang paglalayag, na nagpapalakas ng mga relasyon sa mga bansa, sa Timog Silangang Asya at India. Ikatlong paglalakbay, mula 1407 hanggang 1409. Sa ikatlong paglalayag, bumalik si Zhang He sa mga lugar na binisita niya sa mga nakaraang paglalayag, at nagdala ng mga regalo at emissaries, o mga sugo. Ika-4 na paglalakbay, mula 1413 hanggang 1415. Ang ika-4 na paglalayag, ay umabot hanggang sa Arabian Peninsula at Africa, kung saan nakipagkalakalan, at nagdala ng mga kakaibang hayop pabalik sa China. Ika-5 paglalakbay, mula 1417 hanggang 1419. Sa ika-5 paglalayag, binisita ni Zhang He ang Somalia at Kenya sa Africa. Ika-6 na paglalakbay, mula 1421 hanggang 1422. Ang ika-6 na paglalayag ay naganap upang ihatid pabalik ang mga dayuhang emissaries sa kanilang mga bansa. Ika-7 paglalakbay, mula 1431 hanggang 1433. Sa ika-7 paglalayag, namatay si Zhang He sa Calicut, India noong 1433. Sa kabuuan, ang mga paglalakbay ni Zhang He, ay isang testamento sa kapangyarihan at impluwensya ng Ming China, noong ika-15 siglo.
Ang kanyang mga ekspedisyon ay nagpakita ng kahusayan ng Tsino sa paggawa ng barko, paglalayag, at diplomasya, at nagtatag ng mga relasyon sa kalakalan at kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, ang mga paglalakbay ay itinigil dahil sa mataas na gastos at pagbabago sa patakaran ng mga sumunod na emperador na nagbigay daan sa paghihiwalay ng Tsina sa mundo. Ang epekto at ambag ng mga paglalakbay ni Zheng He. Ang mga paglalakbay ni Zheng He, isang eunuch admiral sa ilalim ng Ming Dynasty, ay hindi lamang simpleng eksplorasyon. Ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa China at sa buong mundo. Ang kanyang mga ekspedisyon ay nagpalakas ng pambansang identidad ng China, nagpalaganap ng teknolohiya at kalakalan, at nagdala ng mga produktong Tsino sa iba't ibang sulok ng mundo. Pagpapalakas ng pambansang identidad ng China. Ang mga paglalakbay ni Zheng He ay nagpakita ng kapangyarihan at kayamanan ng Ming Dynasty. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan na maglayag sa malalayong karagatan at magtatag ng mga ugnayan sa iba't ibang kultura, pinalakas nito ang pambansang pagmamalaki ng mga Tsino. Ang kanyang mga ekspedisyon ay nagbigay daan sa China na maging sentro ng atensyon sa Asya at sa iba pang bahagi ng mundo. Mga produktong Ming na naging tanyag sa buong mundo. Ang mga produktong Tsino tulad ng porselana at seda ay naging tanyag sa buong mundo dahil sa mga paglalakbay ni Zheng He. Ang kanyang mga barko ay nagdala ng mga kalakal na ito sa iba't ibang mga bansa na nagbukas ng mga bagong merkado at nagpalakas ng kalakalan. Ang mga porselana at seda ay naging simbolo ng kayamanan at kultura ng China, at ito ay hinangad ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Pagpapalaganap ng teknolohiya at kalakalan. Hindi lamang kalakal ang dinala ni Zheng He sa kanyang mga paglalakbay. Dinala rin niya ang teknolohiya at kaalaman ng China sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mga ekspedisyon ay nagbigay daan sa pagpapalitan ng mga ideya at teknolohiya sa pagitan ng China at iba pang mga bansa. Ito ay nagresulta sa pag-unlad ng kalakalan at ekonomiya sa parehong China at sa mga bansang kanyang binisita. Ang mga paglalakbay ni Zheng He ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kasaysayan ng China at ng mundo. Ang kanyang mga ambag sa pagpapalakas ng pambansang identidad, pagpapalaganap ng kalakalan, at pagpapalitan ng teknolohiya, ay patuloy na nararamdaman hanggang ngayon. Ang kanyang mga ekspedisyon ay nagpakita ng kapangyarihan at impluwensya ng Ming Dynasty, at ito ay nag-iwan ng pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang paghina ng Ming Dynasty. Ang Ming Dynasty, na naghari sa China mula 1368 hanggang 1644, ay isa sa mga pinakadakilang panahon ng kasaysayan ng China. Ngunit tulad ng lahat ng mga dinastiya, dumaan din ito sa isang panahon ng paghina at pagbagsak. Maraming mga kadahilanan ang nag-ambag sa pagbagsak ng Ming, kabilang ang mga problema sa pananalapi, korupsyon, at ang pananalakay ng mga Manchu. Problema sa pananalapi at korupsyon. Isa sa mga pangunahing sanhi ng paghina ng Ming Dynasty ay ang mga problema sa pananalapi. Ang imperial na angkan ay lumaki ng labis, at ang pagbabayad sa lahat ng mga miyembro ng angkan ay naging isang malaking pasanin. Ang mga kampanyang militar ay naging sanhi rin ng malaking pagkaubos ng kaba ng imperyo. Bukod pa rito, ang korupsyon ay laganap sa buong pamahalaan, na nagpapahirap sa pagkolekta ng mga buwis, at pamamahala ng mga mapagkukunan. Pananalakay ng mga Manchu. Ang isa pang pangunahing kadahilanan sa pagbagsak ng Ming Dynasty, ay ang pananalakay ng mga Manchu. Ang mga Manchu ay isang semi-nomadic na tao, na naninirahan sa hilagang silangan ng China. Noong unang bahagi ng ika-17 siglo, nagsimula silang lumakas at nagbanta sa Ming Dynasty. Noong 1644, sinakop ng mga rebeldeng puwersa ang Beijing, at ang huling emperador ng Ming ay nagpakamatay. Pagkatapos, inanyayahan ng isang commander ng Ming ang mga Manchu upang tulungan silang ibalik ang kaayusan. Sinamantala ng mga Manchu ang pagkakataon, at sinakop ang Beijing, na nagtatag ng Qing Dynasty.
Sa kabila ng kanyang paghina at pagbagsak, ang Ming Dynasty ay nag-iwan ng isang malalim na pamana sa kasaysayan ng China. Ang dinastiyang ito ay nagdala ng panahon ng kultural at artistikong pag-unlad na nag-ambag sa pagpapalawak ng kalakalan at ugnayan sa ibang bansa at nagpakita ng kapangyarihan at impluwensya ng China sa mundo. Ang mga ambag ng Ming Dynasty sa sining, literatura, at filosofiya ay patuloy na pinahahalagahan hanggang ngayon. Ang mga produktong Ming tulad ng porselana at seda ay naging simbolo ng kalidad at kagandahan. Ang mga paglalakbay ni Zhang He ay nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan at nagdala ng mga bagong ideya at kultura sa China. Bagamat ang Ming Dynasty ay nagwakas sa pananalakay ng mga Manchu, ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay. Ang mga aral mula sa kanyang paghina at pagbagsak ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pamamahala at pagpapanatili ng isang matatag at maunlad na bansa. Ang Ming Dynasty ay isang paalala ng kahalagahan ng pagbabago, pagkakaisa, at pagtutulungan upang harapin ang mga hamon at magtagumpay sa paglipas ng panahon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.